Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Toncoin ngayon pong September 21, taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagti-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ito po yung aking previous technical analysis dito kay Toncoin kung saan ay nasabi ko po rito na kung itong si Toncoin ay patuloy po na makakaranas ng rejection sa ating resistance zone dito. Ayan, ito po yan. At ayan, mauwi po yan sa kanyang consolidation dito. Pero mukhang dito po siya nagko-consolidate sa loob mismo ng ating resistance zone na ito. Ayan, kaya pwede po siyang dito mag-consolidate. Ayan, dito sa loob ng ating resistance zone na ito at saka pwede na rin po dito sa ibaba. Ayan, kung siya ay babagsak dito. Ayan, ngayon po yung nangyayari ngayon dito kay Toncoin kasi ayan, nakapasok po siya dito sa ating resistance zone pero sa upper portion ng ating resistance zone dito ay dito po siya nakakaranas ng mga rejection. Kailangan po talaga na lampasan niya ng buo yung lahat ng resistance zone natin dito. Ayan, para siya ay makapagpatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Pero maski po siya ay nakaangat, ay meron pa tayong harang na naman dito sa itaas. Ayan, isa pong upper portion ng ating pattern dito at saka isa na naman pong minor resistance line dito na nasa presyong 6.207. Kaya, ayan, ngayon ay ang aking nakikita po rito ay mukhang magpapatuloy lamang po siya sa kanyang consolidation. Mukhang dito po sa loob ng ating resistance zone na ito. Ayan, patuloy lamang po siyang magko-consolidate dito. Ayan, sa mga paparating na araw. Ayan, hanggat hindi po siya nakakawala dito sa ating resistance zone na ito, ayan, magko-consolidate lamang po siya. Pwede na rin po siyang bumagsak ulit dito or ayan, mapunta siya rito sa pagitan ng resistance zone natin dito at saka support zone natin dito at posibleng dito po siya mag-consolidate. Pero sa ngayon ay mukhang ayan, dito po siya naglalaro sa resistance zone natin kasi maski pa paano po ay bullish yung ating signal dito. Ayan, yung ating Half-Swit indicator ay kulay green na nagsasabing bullish momentum po ang kalagayan ni Toncoin. At ganoon din po yung ating QQE mode indicator dito. Ayan, mga kulay blue na QQE bars ang mga nabubuo. Pero ayan, mapapansin pa rin natin na nitong mga nakalipas na araw ay lumiliit ulit yung mga sukat ng mga nabubuong QQE bars natin dito. Nagpapakita po yan na mukhang di po talaga niya kaya na tagusin ayan ang ating resistance zone na ito. Ayan, kasi nakalanas po muli siya ng rejection dito. Una ay dito po siya nakaranas ng rejection, pagkatapos ay ito po pangalawa na rejection. Pero hindi natin alam kung pag sa pangatlong beses kung tatalbog po siya rito, ayan, tapos aangat ulit para subukan niya sa pangatlo, ay malamang ay baka dito niyan ito magagawang basagin. Ayan, ngayon ay kung pag nagawa po niyang basagin ito, ay syempre nandyan po yung una ay nandyan po yung ating yung upper portion ng ating pattern dito. Ayan, extend lamang po natin. Ayan, ito naman yung kanyang lower portion dito. Ayan. Kaya kailangan po niyang basagin yung dalawang mga resistance natin dito. Ayan. Lalo na ito. Ayan, yung ating minor resistance line dito sa 6.207. Kung nabasag niya ito, ay dapat ay magagawa na rin niyang basagin ito. Sunod na minor resistance line para siya ay para magawa po niyang akyatin yung sunod na resistance line natin dito sa 7.062. Pero ayan, ngayon muna ay dyan muna yung ating projection.
At ngayon ay syempre, posible na rin po siyang makaranas ng pagbagsak. Yan, at kung sakaling lumabas po siya dito sa ilalim ng ating resistance zone, ay ayan, posible po siyang bumagsak dito. Ayan, kung pag tumagos po siya ulit dito sa ating resistance zone na ito at bumalik dito sa ilalim, ay posible po siyang bumalik ulit dito sa ibabaw ng support zone natin dito sa ibaba. Ayan. Pero sa mga projections na yan ay ang nakikita ko po na posibleng mangyari rito ay yan, posible po siyang mag-sideways, yan, or mag-consolidate, or posible po siyang magpatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya yan po yung asahan natin na posibleng magiging galaw ni Toncoin sa mga paparating na araw. Ngayon ay pagdating po sa ating pag-i-spot trading dito kay Toncoin ay wala po tayo na trigger na kahit anumang nakaabang na pending order natin dito. Pero ang inaasahan po natin na maaaring matrigger sa mga paparating na araw ay ang ating sell pending order or take profit dito po sa 6.207. Yan, at yan ay kung magagawang magpatuloy sa pag-angat sa presyo nitong si Toncoin. Ayan. Kung sakaling siya ay makakawala sa ating resistance zone na ito at siya ay aangat dito. At syempre maliban po dyan ay ayan, mga halos magkatabi na resistance natin dito. Kaya mas maganda kung mabasag na rin po niya ito. Kasi kung pag hindi po niya kaya ay dito na naman po siya magko-consolidate. Ayan, pero ayan, napaka-bullish naman po yung ating mga indicators dito. Gaya ng aking sinabi kanina ay bullish ang ating Halcert indicator. Bullish na rin yung ating QQE mode indicator dito. Kaso ay hindi po gaanong mabilis ang paglakas ng pwersa ng mga bulls. Ayan, paunti-unti po yung kanyang paunti-unti po na nadadagdagan yung kanilang bullish pressure. Ayan. Ngayon ay sa mga bago lamang po dito ay paki-check na lamang po ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.